Kumusta kayong lahat? Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan for today's video. And sana po ay nanonood pa rin kayo at nakikinig pa rin kayo hanggang ngayon. Naku, laking pasasalamat ko talaga sa lahat ng mga nandito pa rin kahit na ang dami-daming kinabibisihan sa buhay, kahit na ang dami-daming mga challenges na dumarating sa ating bawat buhay every single day. Pero andito pa rin kayo at nakikinig at sumusuporta sa atin. Thank you so much, lalong-lalo na doon sa mga sinusubukan na hindi mag-skip ng ads and sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Alam ko merong mga iilan sa inyo na talaga namang minamahal tayo at sinusuportahan itong ating channel at hindi nagsiskip ng ads. Thank you from the bottom of my heart. Charot. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Daniel Felipe from Paranaque. Maraming salamat. Hello sa mga taga Paranaque. Hi po kay Christina Season, Lee Char 22, maraming salamat. Hello din kay Charlene Baclohan. Ito naman talaga ay ating Suki. Gemaline Tabarejo, maraming salamat from Bagao, Cagayan Valley. Hi po kay Liza Chen, Julian Ramilo, maraming thank you OFWs from OFW, isa lang pala siya, from Dubai. At sa lahat ng mga OFWs natin dyan, maraming salamat sa inyo. Evangeline from Hong Kong, hello po. Hello din kay Didi Valencia from Bicol. Maraming salamat. Jocelyn Castro. Sabi niya pa-shoutout naman po. Ayan, shoutout na kita ha. Josephine Valero, Valerio, maraming salamat. Rica Basmayor. Crisel Duerme, Rosana Crisostomo na tawang-tawa daw ang mga anak niya nung sinabing nabati ko siya. Hello po sa mga anak ninyo. Hi naman kay Mitzi Maglente. Maraming salamat. Shout out daw kay Mama Betty Pepania sa anak niyang si Sydney Cyril Gem and Syra Mia Maglente from Unidos Plaridel, Misamis Occidental, and sa mga friends niyang si Elizabeth Naraga, Jen Bacacao, and Marlu Ariola from Oman, Muscat. Thank you so much po sa inyo. Hi naman din hello kay Luna Lollipop. Maraming salamat. Florence Gallego, hi po. Thank you so much sa pakikinig. Hi din kay Angeline Puaso. Maraming salamat, Angeline. Hello po kay Lam or I am Leia. Maraming thank you. At ginawa mo akong kasama sa araw-araw mong pakikibaka. Pakikibaka. Kala mo naman nag-aaklas. Hindi. Pakikipaglaban sa buhay. Hello po sa inyo. Linlin 33 from Arkansas, USA. Arkansas na ba na? Pag binabasa ng mga or binabanggit ng mga Jomericano, Arkansas. Jebi Pardelia or Hebi Pardelia, maraming salamat. Hello din kay Sally Buma, Lani Garcia, thank you so much sa iyo. Franklin Lumanaw, maraming salamat Franklin from Surigao City. Hi din kay Marilu Sabalye, Merly Labong, Gertrude Siguenza, maraming salamat po at sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin. Thank you so much talaga. Alam niyo bang ang kwento natin ngayong araw na ito ay medyo nakakasakit ng damdamin pero nakakainit din ng ulo. Charot. Nakakainit ng ulo para sa mga taong mapagsamantala. Bakit kaya ganun Ang dami-daming mga mababait na tao sa mundo pero sila pa yung mga napupunta sa mga mapagsamantalang nilalang. Charot lang. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na. Eto na po ang ating kwento dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit ba masyadong mapagbiro ang mundo at ang tadhana? Bakit ba hindi natin nakikita ang hinaharap? Lagi na lang tayong nakikipaglaban sa buhay. Lagi na lang tayong walang alam sa ating kinabukasan. Ang sabi nila, nandyan daw ang thrill, nandyan daw ang saya. Kapag hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo bukas. Pero, kadalasan, nandyan din ang gulat dahil may mga bagay ka palang hindi alam
na inihabi na ng tadhana para sa'yo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang April. Yan po ang napili kong pangalan bilang alias dahil April po akong ipinanganak. Pinili ko po ang buwan ng aking kapanganakan para po maalala ko lagi kung paano ako tinawag na salot at malas ng aking mga kamag-anak. Oo, Mama Mia, bata pa lamang ako, yun na po ang tawag nila sa akin. Yun na po ang paulit-ulit kong naririnig mula sa labi ng mismong mga taong dapat ay pumoprotekta at nagmamahal sa akin. Sa aking mga kamag-anak. Lumaki po ako na wala ng nanay. Iniwanan po ako ng aking ina sa aking ama. Hindi raw kasi magkarelasyon ng mga magulang ko noon, Mama Mia. Magkaibigan lamang sila na nagkainuman, nagkasarapan ng kwentuhan, hanggang sa may nangyari na ngang kababalaghan. At yun na nga, ako ang naging bunga ng kababalaghang iyon. Ang aking ama, sabi ng mga tiyahin ko, ay mahal na mahal daw ang aking nanay. Nanligaw daw ito sa nanay ko pero hindi raw ito type ng nanay ko. Kaya hindi raw ito nasagot. Ang gusto raw noon ng nanay ko ay ang best friend ng tatay ko na siya namang naging dahilan kung bakit naging close silang dalawa ni tatay dahil ang gusto ni nanay ay magpatulong siya na maging tulay si tatay para sa kanyang iniibig. Kaya nga naging sort of best friends na rin sila. Pero yun nga, Mama Mia, dahil sobrang close nilang dalawa ay wala na silang itinira pang parang boundaries sa isa't isa. Sumasama-sama na noon si tatay ko sa mga kaibigan ni nanay kapag may lakad dito sa kabilang bayan, kapag nakiki-birthday, nakikigala o nakikipiesta. At yun nga, Mama Mia, isa rin akong fiesta baby dahil dun daw ako nabuo. Yun ang sabi ng mga tiyahin ko. Ang nanay ko raw kasi ay nagpasama nung araw na yun sa tatay ko dahil makikipiesta sa kanyang kaibigan. At dahil nga mahal ni tatay ang nanay ay sumama ito kahit na gagabihin pa sila dahil hapon na nung umalis silang dalawa. At dun nga sa may fiesta ay nakipag-inuman si nanay kasama si tatay at ang iba pa niyang mga kaibigan. At yun na nga, nangyari ang hindi inaasahan. 2 buwan matapos daw mangyari iyon ay dumating ang nanay ko sa bahay ng lolo't lola ko. Hinahanap daw ang tatay ko noon. Ang tatay ko naman ay lumuwas ng Maynila noon dahil tinawagan ng kanyang tiyuhin at may pinapatulong na ayusin doon. Si nanay ay sabi pa at words galing ito sa aking mga tiyahin ay napakakapal daw ang mukha at sinabi agad sa lolo't lola ko na buntis siya. Nagulat naman ang lolo't lola ko at dahil nga wala pang means of communication nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil wala pa naman pong cellphone, ay hindi na kontak ng lolo't lola ko ang aking ama. Ang sinabi lang daw ng nanay ko na narinig ng mga tiyahin ko, ipapanganak ko ang batang ito pero hindi ko ito dadalhin. Kayo po ang mag-aalaga nito kasi nga anak naman ito ng anak niyo. Siya naman ang nambuntis sa akin kahit hindi ko siya gusto. Simula nga noon ay nagalit na raw ang mga tiyahin ko, pati na rin ang lolo't lola ko sa nanay ko. Hindi raw kasi noon uso, Mama Mia, ang mga babaeng palaban, ang mga babaeng ganun magsalita, lalo na sa mga nakakatanda. Kaya ang tingin nila sa nanay ko ay bastos at walang modo. Pagdating naman ng tatay ko nung sinabi raw ng kaniyang mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ni nanay, ay nasiyahan naman ito. Ang akala raw siguro ni tatay ay ang dinadala ni nanay, which is ako, ang magiging dahilan para magkaroon na talaga sila ng ugnayan. Pero Mama Mia, hindi po yun nangyari. Ang ginusto lang ng nanay ko ay suportahan ng tatay ko ang pagbubuntis niya. Mula sa pagkain
Hanggang sa mga vitamins at check-up, si tatay po ang gumastos. At nung makapanganak na nga ang nanay, wala pang 3 araw ay ibinigay na raw ako sa tatay. At ang sabi ni nanay ay wag na raw siyang hanapin at wag na raw akong ipakilala sa kanya dahil hindi na raw niya ako kailangan. Ang gusto niya raw ay kalimutan na niyang nag-e-exist ako at gusto niyang mabuhay para sa sarili niya. O eto ha, hindi ko pinalaglag tong apo ninyo. Kaya sa inyo na to. Wala na akong pakialam dyan. Kayo nang bahala dyan. Yun ang linya daw ng nanay ko, sabi ng mga tiyahin ko, na hindi ko naman alam kung talagang totoo, Mama Mia. At nun ngang simulang dumating daw ako sa bahay nila ay nag-umpisa na raw ang kamalasan ng kanilang pamilya. Siguro nga dahil daw may dugo ako ng nanay ko. Kaya ako ang nakakarma. Ako ang ginawang karma sa mga kasalanan niya. Una raw doon, Mama Mia, ay namatay ang aking lolo. Unang atake pa lang nito sa sakit sa puso ay agad na itong binawian ng buhay. Nung una ay hindi pa sila nagpapaniwala kahit na sinabi na ng isang kapitbahay na manghuhula na ang pagdating ko raw ang magiging dahilan para sa sunod-sunod na kamalasan ng kanilang angkan. Ewan ko ba kung may galit sa nanay ko o sa akin yung manghuhulang yon, kung bakit ako ang ginawang malas. Simula nga noong mamatay ang lolo ko ay nagkanda hirap-hirap na sila. Wala na kasing ibang maaasahan sa paghahanap buhay kaya tumigil na rin ang tatay ko noon sa pag-aaral. Oh, Mama Mia, bata pa lamang ang tatay ko nung mabuntis niya ang nanay ko. Nag-aaral pa nga kung tutuusin. Pero natigil na ito at hindi na nakapagtapos ng kolehiyo mula nung mamatay ang kaniyang ama dahil siya na ang umako sa responsibilidad na naiwan nito. Sa responsibilidad sa kaniyang ina, sa kaniyang mga kapatid, at sa akin na anak niya. Naghanap buhay daw ang tatay. Doon naman din nagsimula na nawala ang scholarship at kung ano-ano pa sa buhay nila. Pati yung bukid na dati ay sinasaka nila, kahit hindi sila ang may-ari ay hindi naman daw ito sinisingil ng may-ari ng upa. Kaya lang, Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon kahit halos 10 taon na ang dumaan ay dun pa naningil ang may-ari. At nung hindi nga sila nakapagbayad ay hindi na rin ito pumayag na libre silang magtanim dun sa lupang yon at binawi na nga ito ng tunay na may-ari. Naging sunod-sunod ang kamalasan nila. At birthday ko pa talaga, Mama Mia, 3rd birthday ko, nung nahulog sa isang building na kanilang itinatayo ang aking ama. Nalumpo ito, Mama Mia. Pero bago pa mag-iisang taon mula ng pagkalumpo nito, ay siya naman pong pagsuko nito sa buhay. Kinitil nito ang sarili niyang buhay dahil ang sabi niya raw sa sulat niya, wala na raw siyang silbi, palamunin na raw siya, inutil, at dagdag pasani na lang sa kanyang pamilya. Inihabilin na lang niya ako sa lola ko at sa mga tiyahin ko. Mama Mia, kung may malas pa dyan sa buhay, kumpara sa akin, napakakawawa mo naman. Dahil sa tingin ko nga ay ako na ang pinakamalas na bata sa buong mundo. Simula nung lumaki ako ay hindi na ako nakaramdam ng pagmamahal kahit mula sa aking mga tiyahin at lola ko. Para bang responsibilidad lang talaga nila ako. Parang pabigat lang talaga ako sa buhay nila. Simula nang magkamalay ako, Mama Mia, naririnig ko na ang salitang malas mula sa kung sino-sinong mga tao. Sa mga kamag-anak ko, pati na rin sa aming mga kapitbahay. Lagi nila akong sinasabihan na ako raw ang dahilan kaya nagkandaletse-letse ang kanilang angkan. Kung ano-ano pa, Mama Mia. Lagi din akong nauutusan ng kung ano-ano sa bahay. Siguro nga dahil ako ang bunso na nasa bahay kaya sa akin nakatoka lahat ng gawaing bahay. Kapag hindi po mataas ang markas ko sa paaralan, ay lagi po akong sinusumbatan ng aking lola. Yan na nga lang ang ginagawa mo
pag-aaral na lang, tapos hindi mo pa pagbutihin? Nako, pagbutihin mo, April, dahil kung hindi, ay talagang malilintikan ka sa akin. Hindi na sana kita pag-aralin pa. Pero sige na nga, ayoko namang magmukhang bruha dyan sa mga kapitbahay natin kaya papag-aralin kita. Pero sa oras na malaman ko na nagbubulakbol ka, kahit hindi ka na makapatapos ng elementarya, wala akong pakialam, patitigilin talaga kita. Yan ang laging sumbat sa akin ng lola. Hindi naman ako makasagot, Mama Mia, dahil nasubukan ko na pong sumagot pero sampal po ang inabot ko. Napakasakit pa naman manampal at mangurot ng lola ko, lalong-lalo na ang mga tiyahin ko, kaya hindi ko na po sinubukang lumaban. Hinayaan ko na lang po. Sinabi ko na lang sa sarili ko na papalagpasin ko na lang sa kabilang tenga ko ang mga masasakit na salitang naririnig ko sa kanila. Hanggang sa makilala ko ang bagong kapitbahay namin na kaidaran ko lang din. Itago natin siya sa pangalang Riza, Mama Mia. Si Riza ay nag-iisang anak ng magiliw na mag-asawa. Masarap kasama si Riza. Dahil nga siguro sa wala siyang kapatid ay naaaliw din siya sa akin. Naging magkaklase kami. Ako ang unang lumapit sa kanya dahil nung unang araw niya sa klase ay wala pong ibang pumapansin sa kanya. Hello, ikaw si Riza, di ba? Yung bago naming kapitbahay? Tumango lamang siya sa akin. Ako nga pala si April. Simula ngayon magkaibigan na tayo, ha? Grade 2 ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. 8 years old kaming pareho ni Riza. Matanda lang ako sa kanya ng 2 buwan dahil June po ang kanyang birthday. At simula nga noong naging magkaibigan kami ay hindi na kami halos mapaghiwalay dalawa. Mula sa pagpasok papuntang school hanggang sa uwian ay magkasama kami. Maging sa recess, Mama Mia, ay lagi niya akong nililibre at binibigyan ng mga pagkain. Pati mga gamit nga niya ay binibigyan at pinapahiram niya ako. Hindi kasi ako kumpleto sa gamit. Binibilhan lang ako ng 3 notebooks. Kung minsan kapag siniswerte ay naging 6 yon. Tapos ballpen at papel at saka mga pinaglumaang bag ng mga tiyahin ko ang aking ginagamit. Pagdating naman sa sapatos, siguro, Mama Mia, mula elementarya hanggang sa makagraduate na ako ng grade 6, ay 2 beses pa lang ako nabilhan ng sapatos ng lola ko. Ang ginagawa niya po ay malaking sapatos na kesa sa sarili kong size ang binibili niya. Nilalagyan na lamang yon ng maraming tissue para hindi matanggal kapag ako ay naglakad. Hindi naman po yun komportable pero wala naman talaga akong choice. Pero nung makilala ko si Riza, Mama Mia, marami po siyang sapatos at magka-size lang po kaming 2. Halos kada pasukan ay binibilhan siya ng 2 perasong sapatos ng kanyang mga magulang kahit na hindi pa naman naluluma yung binili ng mga ito nung nakaraang taon. Ang nangyayari po ay binibigay po yun ni Riza sa akin na naging dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng mga gamit. Pati mga damit ay binibigyan din niya ako dahil ang sabi niya, hindi naman daw niya nasusuot ang lahat. Naging close kami ni Riza, lalo na nung nalaman ng mga magulang niya na kaibigan ko na siya. Natuwa naman ang kaniyang mga magulang dahil hindi raw nagkakaroon ng kaibigan si Riza kahit pa noong nasa ibang lugar pa sila. Kung saan-saan kasi naa-assign ang kaniyang ama. Dati raw, Mama Mia, ang sabi ni Riza ay hindi naman sila sumasama sa kanyang ama kapag nare-reassign ito ng lugar dahil sa kanyang trabaho. Pero mula daw noong umiyak ng grabe ang mama niya na hindi niya maintindihan kung bakit, ay isinisama na sila lagi ng kanyang ama kung saan man ito madidistino. Sana nga dito na lang kami palagi, April, kasi dati sa mga lugar na pinupuntahan namin, wala naman akong nagiging kaibigan, sabi niya. Masaya naman akong kaibigan ko si Riza dahil bukod sa nalilibre niya ako ay may tambayan pa ako. Kapag po galit na galit ang lola ko sa akin ay tumatakas ako sa bahay namin at nagpupunta ako kina Riza. Hindi rin naman ako masyadong hinahanap sa bahay lalo na kung tapos na ang mga gawain ko. Dahil ang totoo, ang sabi ng mga tita ko ay naaalibadbaran daw sila sa pagmumukha ko. Kaya mas gusto nila na wala ako sa bahay.
Mama Mia, ang akala ko pa naman ay tuloy-tuloy na ang magandang buhay ko. Ang akala ko pa naman ay tuloy-tuloy na masaya ang childhood ko dahil kay Riza at sa pamilya niya. Kaya lang, isang araw Mama Mia, nagpunta ako sa bahay ni Riza. Ang sabi ng kanyang ama ay wala daw si Riza at sinama ng kanyang ina na magsimba. Sige po, Uncle, alis na lang po ako. Nako, April, wag ka nang umalis. Dito ka na lang. May ice cream sa loob, balik ka. Pumasok ka at nang makakain. Talaga po? Oo, halika. Mama Mia, pinapasok ako ng papa ni Riza. Pagkapasok ko ay pumunta siya agad sa kanilang malaking refrigerator at kinuha ang ice cream. Kumuha din siya ng mangkok at kutsara at nilagyan nito. Pagkatapos ay binalik niya ang ice cream sa may ref nila. Umupo ito sa upuan. Ako naman ay nagsimula ng kumain pero tinawag niya ako. Halika dito, April. Gandong ka nga sa akin? Noong mga panahon na yun, Mama Mia, dahil magna 9 years old pa lamang ako at hindi pa naman uso noon ng mali siya tulad ng meron tayo ngayon, ay wala pong naging mali siya sa akin ang sinabi ng ama ni Riza. Dahil nga siguro sabik din ako sa pagmamahal ng isang ama dahil lumaki naman ako na walang lalaki na figure sa bahay dahil puro lamang kami mga babae, ay kumandong ako ng walang pag-aalinlangan sa kanya. Tapos mabilis akong kumain ng ice cream. Tuwang-tuwa pa ako noon at sarap na sarap sa ice cream na kinakain ko. Naramdaman ko na lang na dumantay ang kanyang malalaking kamay sa aking paa. Tapos hinimas-himas niya yon. Ang laki-laki mo na, April. Marang hindi ka 9 years old ah. Hindi pa po talaga ako 9 years old, Uncle. Magna 9 pa lang. Sabi ko na nakatawa. Nung mga panahon na yun ay wala naman akong mali siya habang hinahaplos-haplos niya ang aking legs, Mama Mia. Habang kumakain ako noon ay biglang bumukas ang gate ng bahay nila. Agad naman akong ibinaba ni Uncle at siya na ang nagbukas ng pinto. Tuwang-tuwa ako nung makita ko si Riza at ang mama niya. May dala silang mga puto kaya kumain din kami. Naging masaya kami nung araw na yun. Pero ang hindi ko alam ay simula na pala yun ng araw ng bangungot ko, Mama Mia. Simula kasi noon, kapag nagpupunta ako sa bahay ni Riza, Mama Mia, inuutusan po ng kanyang ama si Riza para bumili ng kung ano-ano sa tindahan. At kapag sumasama ako ay lagi naman niyang sinasabi na wag na raw daw akong sumama para may gawin daw muna ako sa bahay nila. Wala naman kaming iniisip na masama noon ni Riza, Mama Mia. Pero kapag wala po si Riza ay lagi po akong pinapakandong ni Uncle sa kanyang kandungan. At mula nga noon, Mama Mia, ay lagi na niyang hinihimas-himas ang legs ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na hindi na lang po siya nakokontento sa paghimas sa legs ko sa labas ng shorts ko, Mama Mia. Paminsan-minsan ay pinapasok na niya ang kaniyang kamay sa loob-loob ko. Doon na ako nag-umpisang makaramdam ng pagkaasiwa. Makaramdam ng hindi magandang damdamin. Uncle, ano po yung ginagawa niyo? Naalala ko pang tanong. Minamasahe lang kita. Hindi ka ba minamasahe ng lola at mga tiyahin mo? Hindi po. Sagot ko pero naiilang na talaga ako, Mama Mia, dahil pinapagapang na niya ang kamay niya sa dibdib ko. Hindi pa po ako nagkakaroon noon ng boobs dahil bata pa lang ako, Mama Mia. Hanggang sa minamasahe na nga niya ang likuran ko. Ang pinagtataka ko lang noon, Mama Mia, ay kapag may dumating sa bahay nila ay lagi niya akong pinapababa sa kandungan niya. At hindi naman niya ginagawa sa akin yung kanyang mga ginagawa kapag walang ibang tao sa bahay nila. Hanggang sa isang gabi. Sinabi noon ni Uncle sa akin dahil nagkita kami sa tindahan na pinapapunta daw ako ni Riza sa bahay nila. Magpapatulong daw ito sa project niya. Akala ko pa naman ay totoo, kaya nagpaalam ako sa lola ko.
Baka po kina Riza na ako matutulog, mama. Mama po ang tawag ko noon sa lola ko. Bahala kang bata ka. Basta ha, pumasok ka sa paaralan kinabukasan. Oo po. Pagdating ko sa bahay ni Riza ay wala po siya. Ang sabi ng ama niya ay umalis daw muna ito kasama ang kanyang ina. Ako naman dahil nasasanay na akong magantay sa loob ay pumasok na lang ako. Tulad ng dati ay gumagawa na ako ng assignment ko pero sa pagkakataong ito ay nakakandong na naman ako sa papa ni Riza dahil yun nga ang gusto niya. Tinulungan niya ako sa assignment ko. Natapos na kami pero wala pa rin si Riza. Wala pa po ba si Riza, Uncle? Pwede pa po bang iwan ko na lang tong mga assignments at projects ko dito para kopyahin na lang niya? Sabi ko. Naku, wag. Bilin sa akin ni Riza, wag ka raw umalis. Pero sa pagkakataong yun, Mama Mia, ay hinawak-hawakan na naman niya ang katawan ko. Uncle, wag po. Ayoko po. Sabi ko. Hindi ko alam noon kung bakit ako umayaw. Kung alam ko na ba ang mga bagay na ganun pero naaasiwa lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maraming gamit. Bibilhan kita ng bagong damit at sapatos. At saka bagong bag na rin, sabi niya. Talaga po? Bibilhan niyo ako? Bilang isang bata na hindi naman nakakatanggap ng mga bagong gamit, Mama Mia, dahil kahit binibigyan ako ni Riza ay mga pinaglumaan naman niya yun, ay na-excite ako sa isiping may sarili na akong gamit ko. Yun talagang para sa akin at hindi dumaan sa paggamit ng ibang tao. Oo, basta payagan mo lang ako na hubarin tong t-shirt na suot mo. Humayag ako nun, Mama Mia. Magna-9 pa lang po ako noon. Hanggang sa hinawak-hawakan na niya ako. Mama Mia, ilang saglit pa ay inamoy-amoy na niya ang buhok ko. Hanggang sa inamoy-amoy na rin niya ang leeg ko. Natawa pa ako nung una dahil medyo nakiliti ako doon. Sabi niya ang asim-asim ko raw, baka gusto ko raw maligo. Bukas na lang po kasi gabi na, baka pumasok yung lamig sa katawan ko. Ako, hindi yan totoo. Sige na, maligo ka muna. Pero po, kasi wala po akong dalang damit. Marami namang damit dyan si Riza. Gamitin mo na lang. At saka hindi naman magagalit yung kaibigan mo. Diba dito ka naman matutulog? O, paano ka makakatulog niyan? Magiging maasim ang kama ni Riza kapag magkatabi kayong dalawa. Napapayag niya akong maligo, Mama Mia. Pero hindi pa nga ako tapos maligo ay pumasok na siya sa loob ng banyo. Uncle, bakit po kayo nandito? Gulat na gulat kong tanong, sabay takip ng tabo sa aking pagkababae. Naku, wag kang mahihiya. Nandito lang ako para paliguan ka. Po? Takot na takot ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Naaalala ko pa at nanginginig pa rin ako hanggang ngayon sa tuwing naaalala ko ang pagkakataong yun. Huwag ka nang mahiya, alika na, paliguan kita para mas madali. Huwag na po, ako na po, sanay naman po ako maligong mag-isa. Hindi na, alika na. Nagpumilit siya, Mama Mia, at dun na nga nag-umpisa ang lahat. Hinawak-hawakan niya maging ang napakaselang bahagi ng aking katawan. Mama Mia, nasaktan pa ako dahil biglang may tumusok sa akin doon. Daliri pala niya. Aray ko po, sabi ko. Huwag kang malikot, hayaan mo lang. Pagkatapos kong maligo, Mama Mia, ay siya na rin po ang nagpresentang magbihis sa akin. Pero hindi naman niya ako binihisa noon. Bagkus ay pati siya naghubad na rin. Mama Mia, nung naghubad siya ng kanyang pang-ibaba ay natakot pa ako dahil parang may ahas doon na biglang tumayo. Pinahawakan pa niya ito sa akin. Ayoko po, natatakot po ako. Huwag kang matakot, sige na.
naging mapilit siya, Mama Mia. Nung maiyak na ako ay dun na niya ako pinagbantaan. Hindi raw ako makakalabas ng buhay sa bahay nila kung hindi ko gagawin yun. Pero po ayoko po talaga. Pinilit niya ako. Kinuha niya ang kamay ko at pinilit niyang buksan ang mga nakatiklop kong mga daliri. At dahil maliit lang talaga ako kumpara sa kanya dahil batang-bata pa ako noon, ay naging madali sa kanya at walang kahirap-hirap na natanggal niya. Sa pagkakasara ang mga daliri ko at agad niya itong nailapit sa kanyang naghuhumindig na sawa. Mama Mia, kinakabahan talaga ako ng sobra lalo na nung naramdaman kong pumipintig-pintig pa ito. Nung pagkakataon na yun, alam na alam ko nang mali itong ginagawa niya. Nakiusap ako sa kanya pero hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig, Mama Mia. Hindi pa naging sapat sa kanya ang aking kamay. Pati bibig ko, Mama Mia, ay ginamit din niya. Siya naman ay pilit niyang ipinapasok sa akin ang kanyang daliri na siyang naging dahilan kung bakit ako nasaktan. Tumigil lamang siya nung may lumabas ng likido mula doon. At mula rin dun sa kanya. Naiyak pa ako nung iwan niya ako. Hating gabi na noon pero hindi pa ako nakakatulog dahil sobrang masakit pa rin ang pakiramdam ko. Gusto kong lumabas dahil gusto kong umuwi sa amin. Pero natatakot din naman ako, Mama Mia. Paano kapag nakita ako ng lola ko na umuwi ng ganong oras sa bahay? Alam kong uusisahin niya ako. Bumangon ako para sana lumabas. Pero nagulat ako dahil nasa sala lang pala siya at nagbabasa ng kung anong libro. Oh, saan ka pupunta, April? Takot na takot ako nung mga panahon na yun. Wala pa po ba si Narisa, Uncle? Hindi sila makakauwi ngayon. Nandun sila sa bahay ng pinsan ni Riza. May birthday kasi doon. Pero bakit sabi niyo po may binili lang sila, may pinuntahan lang? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Sige na, matulog ka na dun sa kwarto ni Riza. Bukas ka na lang umuwi. Tumalikod ako agad dahil baka magbago pa ang isip niya at baka gawin niya ulit sa akin ang ginawa niya kani-kanina lamang. Pero bago pa ako tuluyang makalayo ay tinawag niya ulit ako. April, halika muna dito. Matutulog na po ako, Uncle. Biglang tumaas ang boses niya. Nakakatakot. Halika muna dito. Umupo ka. Pinaupo niya ako sa may malapit sa kanya. Yung nangyari kanina, dapat walang ibang makaalam nun ha. Lalong-lalo na si Riza at ang mama niya. At kapag sinabi mo kahit kanino yung ginawa natin kanina, papatayin ko ang lola at mga tiyahin mo. Natakot ako bigla at napaiyak, Mama Mia. Galit na galit siya nung nakita niyang umiiyak ako. Huwag kang maarte dyan, huwag kang umiyak. Sige na, matulog ka na. Tandaan mo ang mga sinabi ko dahil tototohanin ko talaga yun. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagluto pa siya ng almusal. Pilit pa niya akong pinakain, bago niya ako pinayagang umuwi. Pero bago ako makalabas ng tuluyan sa kanilang bahay, ay binantaan niya ulit ako. Inulit niya ang mga sinabi niya sa akin na wag daw akong magkakamaling may pagsabihan sa mga ginawa naming dalawa. Pag-uwi ko ng bahay ay nagulat ang mga tiyahin ko. Bakit daw paika-ika ako kung lumakad? Sabi ko na lang ay naglaro kami ni Riza at nasaktan ako. Yan kasi masyadong malikot. Kaya ayan, buti naman at ikaw ang nasaktan. Hindi mo na ipasa yung malas mo sa iba. Sabi ng isa kong tiyahin na laging galit sa akin. Ako naman ay agad pumasok sa kwarto at umiyak. Nadatnan pa ako ng lola ko doon. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Anong nangyari sa'yo? Wala po. Masakit lang po kasi ang pagkakahulog ko kaya masakit ang balakang ko. Ayan kasi masyadong malikot.
Ganun lang ang sinabi nila. Ayoko sanang pumasok noon sa paaralan pero wala akong magawa. Dahil yun talaga ang gusto ng lola ko kaya pumasok ako, Mama Mia. Pero naiiyak ako habang nandun ako. Hindi ko malimutan ang mga nangyari sa aming dalawa ng papa ni April. Natakot ako, Mama Mia. Hanggang sa dumating nga si Riza. Tinawag niya ako. "Oh April, kumusta ka na? Siya nga pala, naiwan mo yung mga assignments mo buti hindi pa hinanap ni teacher. Pumunta ka pala sa bahay namin kagabi? Sorry hindi ko nasabi sa'yo na umalis kami at dun kami natulog sa bahay ng pinsan ko. Eto may dala akong mga pasalubong sa'yo, may mga cakes at kung ano-ano pa." Mama Mia, sa normal na araw ay nagiging masaya ako kapag pinapasalubungan nako ni Riza. Pero sa pagkakataong yun ay wala akong gana. Pinilit pa niya akong tanungin kung anong nangyari sa akin pero hindi ko naman siya sinasagot. "May problema ba sa'yo, April?" tanong niya. Wala. Ayaw na lang kitang maging kaibigan." Nagulat si Riza sa sinabi ko, Mama Mia. Dahil siya lang naman talaga ang tanging kaibigan na meron ako. Meron naman akong mga kaibigan sa klase pero iba po ang friendship naming dalawa ni Riza. Nagtanong pa siya kung bakit pero sabi ko ayoko na sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay umiiwas lang ako. Dahil baka kapag close ulit kami, baka kapag inaya niya ulit akong pumunta sa kanila ay maulit pa ang ginawa sa akin ng kaniyang ama. Kahit na anong pag-iusap sa akin ni Riza at anong tanong niya kung may nagawa ba siyang mali ay hindi ko talaga sinasagot. Hanggang sa tuluyan na rin siyang nagalit sa akin. Hanggang sa tuluyan na rin siyang naging mapangmata sa akin. Pinagkalat pa niya sa klase na para raw akong patay gutom sa bahay nila at kung ano-ano pa. Tiniis ko yun, Mama Mia. Ang importante, wag na akong makapunta at makapasok sa bahay nila. Dahil hindi talaga nawawala sa diwa ko ang mga ginawa sa akin ng walang hiya niyang ama. Hanggang sa nakagraduate na kami ng elementarya. Pagkapasok namin ng high school ay hindi ko na po nakita si April. At umalis na rin sila dun sa lugar namin. Ang huling balita ko, Mama Mia, ay na-assign na naman sa ibang bayan ang kaniyang ama. Laking pasasalamat ko talaga noon. Pero kahit na gano'n ay hindi naman nawala ang kalbaryo ko sa buhay. As usual, malas pa rin ang tawag sa akin ng mga tao sa amin kahit pa nga ng mga sarili kong tiyahin. Hanggang sa isang kaibigan ng lola ko ang nagsabi na ang kaniyang amo daw ay nangangailangan ng working student dun sa kanilang bahay. Magtatrabaho daw bilang yaya ang magiging working student nila sa umaga at magbabantay ng kanilang anak at tuwing gabi ay papag-aralin nila. Hindi na kita kayang pag-aralin pa, April. Kaya po, sumama ka na lang dyan sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman siya doon dahil isa naman siya sa mga katulong din doon. Wala akong nagawa, Mama Mia, kundi ang pumayag. Ano ba naman ang magagawa ko? Gusto kong makapag-aral. Sabi ng lola ko ay hindi na raw niya ako kayang pag-aralin pa. Mahirap daw ang buhay namin. Kung gusto ko raw mangarap ay sarili ko na lang daw ang aasahan ko. Kaya yun na nga ang nangyari. Pumasok ako bilang isang yaya, working student, Mama Mia. Hanggang sa makapagtapos nga ako ng high school. Noong nakatapos na ako ng high school ay umalis na ako sa poder ng mga amo ko. Sabi nila ay hindi din daw nila kayang magpaaral sa akin sa kolehiyo. Malaki pa kasi ang tuition nung mga panahon na yon, hindi katulad ngayon na ang dami-dami ng libre. Kaya ang ginawa ko ay pumasok ako bilang isang waitress sa isang restaurant. 18 na ako noon, Mama Mia. Natagalan akong makagraduate ng high school dahil nga sa isa lang akong working student at hindi naman po buo ang mga klaseng nakukuha ko. Kasi mas inuuna ko dapat ang trabaho. At nung makapasok nga ako bilang waitress ay doon na nag-umpisa ang buhay ko.
Sa pagiging waitress ko, Mama Mia, nakilala ko ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Ray. Si Ray po, Mama Mia, ay mabait. Lagi po siyang customer dun sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Lagi po akong ang nakakaistima sa kanya sa tuwing kumakain siya doon, kung minsan ay kasama ang mga kasamahan niya sa trabaho. Oo, may trabaho na si Ray. Nagtatrabaho siya sa isang lugar na malapit lang din doon sa restaurant. May sarili po siyang kotse. Sa tansya ko po, Mama Mia, ay matanda siya sa akin ng siguro 5 hanggang 6 na taon. Lagi niya akong iningitian sa tuwing kumakain siya doon. Lagi din siyang tinutukso ng mga kasamahan niya sa trabaho sa akin. Nako, Ray, kaya ka pala laging dito kumakain ha? May pinopormahan ka palang chika, sabi nila. Ako naman, kahit na medyo naiinis sa mga ganoong klaseng salita, Mama Mia, ay wala akong magagawa dahil customer sila. Kailangan namin sila. Ang totoo niyan, Mama Mia, simula po noon, nung ginalaw ako ng papa ni Riza, ay takot na po talaga ako sa mga lalaki. Kahit nga sa amo ko noon nung nagtatrabaho pa ako bilang isang babysitter, ay hindi talaga ako pumapayag na mapag-isa kasama siya. At inilalayo ko talaga ang sarili ko sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit gustong-gusto ako ng amo kong babae. Kasi yung amo kong lalaki noon, Mama Mia, ay may pagka-playboy. Ang sabi nga ng kaibigan ng lola ko na kasambahay din doon, ay marami daw talagang nagiging kabit itong si Sir. Sinabi pa niya sa akin na mag-ingat daw ako at baka isasali ako sa mga babae nito. Pero masaya at natutuwa sa akin ang kaniyang asawa dahil nakikita niyang ako mismo ang lumalayo dun sa asawa niya. Hindi dahil sa binabastos ako ng kaniyang asawa, Mama Mia. Hindi dahil sa may pinapakita itong hindi maganda sa akin. Mabait naman sa akin ang amo kong lalaki. Ni minsan ay hindi naman niya ako pinakitaan ng kung ano, pero sadyang takot lang talaga ako noon sa mga lalaki, lalo na yung mas matatanda pa sa akin. Kaya rin hindi ako nagkaroon ng boyfriend. Kaya rin wala talaga akong balak na magpaligaw. Yung mga nakikilala ko kahit mga kasamahan ko sa trabahong single at lumalapit sa akin ay lumalayo talaga ako. Binansagan nga akong man-hater dun sa pinagtatrabahuan kong restaurant, Mama Mia. Maging ang manager naming lalaki ay hindi talaga ako lumalapit sa kanya. Kapag may kailangan ako, kapag may gusto akong sabihin, ay pinapakiusap ko pa sa kasamahan kong babae. Ano ka ba, April? Masyado ka bang naging broken kaya ka ganyan? Broken? Hindi naman ako nagkaroon ng nobyo, sabi ko. Talaga? Hindi ka nagkakaroon ng nobyo kahit kailan? Bakit takot na takot ka sa mga lalaki? At parang galit na galit ka sa kanila? Wala. Hanggang sa mga pagkakataong yun, Mama Mia, ay sekreto pa rin ang bangungot na pinagdaanan ko. Wala pa rin ibang nakakaalam. Hanggang sa makilala ko nga si Ray. Lagi siyang kumakain doon at hindi talaga siya umu-order hanggat hindi ako ang nakakaistima sa kanya. Sir, hinahanap niyo raw po ako? Oo Nasanay na akong ikaw ang ino-orderan ko. Totoo ba yung pangalan mo na nasa name tag mo? Ikaw ba talaga si April? Sir, o-order po ba kayo o magtatanong lang kayo ng pangalan ko? Suplada mo naman. Sige na nga, o-order na nga. Ilang beses pang naulit ang ganong usapan. Hanggang sa isang hapon, papa-out na ako dun sa trabaho, ay bigla kong nakita sa labas. Itong si Ray. Dun siya formal na nagpakilala sa akin. Ayoko sanang tanggapin ang kanyang pakikipagkamay, Mama Mia, kaya lang nakikita kami ng manager ko sa loob. Alam kong alam ng lahat na regular customer namin si Ray. Kaya alam kong mapapagalitan ako kapag binastos ko ito. Tinanggap ko ang kanyang pakikipagkamay. Inayapan niya akong kumain sa restaurant. Total, wala naman daw na akong trabaho at naka-out na ako ay baka pwede na niya akong ayaing kumain.
Sige lang po, may lakad pa kasi ako. Ah, ganun ba? Samahan na lang kita. Magsisimba pa po ako sa Quiapo. Sinabi ko sa kanya yon para sana maboard siya dahil matagal po ang mass sa Quiapo at maraming tao. Pero hindi po siya nagpatinag. Sinabi pa niyang ihahatid na niya ako. Pumunta siya doon sa may nakaparadang kotse. Sabi niya, kotse niya raw yun. Pero hindi talaga ako sumakay. Ilang araw pang kinulit ako ng kinulit ni Ray. Hanggang sa pati mga kaibigan ko sa trabaho, Mama Mia, ay tinatanong na rin niya ng mga bagay tungkol sa akin. Huy, interesado talaga sa'yo yung Ray. Alam mo kung ako sa'yo, papatulan ko na yun. Mukhang mayaman, mukhang maraming datong. Baka sakaling makapag-aral ka pa ng college. Mama Mia, hindi naman po yun ang intensyon ko. Ayokong manggamit ng tao para matupad ang mga pangarap ko. Pero naging napakakulit ni Ray. Nagpapadala siya ng kung ano-ano sa akin. Mga pagkain, bulaklak at kung ano-ano pa. Sinuyo niya ako ng sinuyo. Hanggang sa unti-unti, hindi ko namamalayan na nasasanay na ako sa atensyon na binibigay niya sa akin. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, hindi ko namamalayan na nagugustuhan ko na siya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako nagagalit sa kanya. Na hindi na ako tumututol sa tuwing lumalapit siya sa akin at nakikipag-usap. At lalong pumapayag na akong makisakay sa kotse niya para kumain kami sa kung saan-saan. Naging magkaibigan kami dahil ang sabi ko sa kanya ay ayoko pa sa mga relasyon. Sabi niya ayos lang. Payagan ko lang daw siyang maging kaibigan ko ay ayos na sa kanya. Mama Mia, naging napakasaya ko simula nung pinapasok ko sa buhay ko si Ray. Patuloy pa rin ang pagpapakita niya sa akin ng kanyang motibo na manligaw dahil ang sabi nga niya ay mahal daw niya ako. Matagal na panahon na raw siyang single, mag-aapat na taon na raw. Wala raw siyang ibang nagustuhan pero nung makilala niya ako ay hindi niya raw napigilang magkagusto at mahalin ako. Hanggang sa pinagbigyan ko na siya. Siya ang unang boyfriend ko. Si Ray ang unang lalaking pinagkatiwalaan ko, Mama Mia. Hanggang sa naging close na nga kaming dalawa. Pero Mama Mia, naging napakalaking struggle talaga sa akin, lalo na kapag gusto ni Ray na magkaroon kami ng mga intimate moments. Kapag niyayakap niya ako, ay naaalala ko kung paano ako yakapin ng papa noon ni Riza. Kapag hinahaplos niya ang balat ko, ay naaalala ko ang nginig na naramdaman ko nung hinahaplos ako ng papa ni Riza. Mama Mia, naiintindihan naman ni Ray nung una na siya ang first boyfriend ko kaya ganun ako sa kanya. Hanggang sa mag-propose na nga siya sa akin ng kasal. Isang araw, Mama Mia, engaged na kami noon nung makauwi ako ng bahay na malakas ang ulan. Halos hindi na nga kami makapasok noon dun sa eskinita namin dahil mataas na ang tubig. Pero pinilit pa rin talaga ni Ray na makapasok. Pero ang naging kapalit nun, Mama Mia, ay hindi na umandar ang kanyang kotse. Kaya napilitan siya na lang makitulog sa apartment na inuupahan ko. Maliit lang yun. Isang bedroom lang na sadyang napakasikip naman talaga. Kaya walang ibang matutulugan si Ray kundi ang kama. Magkatabi kami noon. Halos hindi ako makatulog, Mama Mia, dahil unang beses yun na may nakatabi akong lalaki. Kahit napilitin kong wag alalahanin ay naaalala ko ang naging karanasan ko noon sa papa ni Riza. Hindi ako halos makatulog. Si Ray naman ay natulog na sa tabi ko. Hanggang sa gumalaw siya, Mama Mia. Nakatulog na ako noon pero bigla akong naalimpungatan nung bigla niya akong yakapin. Itinulak ko siya ng ubod lakas dahilan para mahulog siya sa sahig. Samantalang ako ay sumigaw noon. Dali-dali niyang binuksan ang ilaw. Sumisigaw ako na umiiyak. Takot na takot siya noon, Mama Mia, at tinanong ako kung anong nangyari. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikwento ko na sa kanya ang totoo, ang tunay na nangyari sa akin.
Mama Mia, naiyak rin si Ray nung ikwinento ko yun sa kanya. Sobrang iyak niya to the point na niyakap niya ako. Siya ang nagsusorry sa akin dahil sa mga dinanas ko raw noon. Pinakalma niya ako. Ang sabi niya Mama Mia ay tutulungan niya ako. Tutulungan niya akong makapag-move on dun sa masakit kong pinagdaanan. Naiintindihan niya ako Mama Mia. Kaya sinabi ko sa kanya na baka matagalan bago may mangyari sa aming dalawa. Pero naiintindihan daw niya ako at hindi daw niya ako pipilitin. Hindi daw naman kasi yun ang dahilan kung bakit niya ako mahal. Mas lalo raw niya akong minahal ngayon na pinagkatiwalaan ko siya sa isang madilim kong sikreto. Mula nga noon ay nakakasigurado na ako, si Ray ang lalaking para sa akin. Si Ray ang inilaan ng Diyos para maging tagahilom ko. Kaya wala na ako noong pag-aalinlangan Mama Mia na magpakasal sa kanya. Pinuntahan na niya ang mga tiyahin ko pati na rin ang lola ko. Narinig ko pang sinabi ng tiyahin ko, Mama Mia, na handa raw ba si Ray kung sakaling may malas na dumating sa kanya dahil ininvolve niya ang sarili niya sa akin. Tumawa naman si Ray at ang sabi niya ay hindi raw siya naniniwala sa malas. Mas naniniwala daw siya sa Diyos at sa pag-iibigan naming dalawa. Medyo nairita at nagalit pa ako noon sa tita ko dahil parang mas ginugusto niyang iwanan ako ni Ray. Buti na lang talaga at mahal na mahal ako ng fiancé ko. Hanggang sa sinabi ni Ray sa akin Mama Mia na ipapakilala na raw din niya ako sa kanyang pamilya. Mula pa noong naging kami ay hindi ko pa namimit ang pamilya niya dahil magkaiba po kami ng probinsya. At nandun po kami nung mga panahon na yon sa Maynila. Dun kasi kami nagkakilala Mama Mia. At nung na-engage na nga kami ay sinabi niya sa akin na pupunta na kami doon sa bahay nila. Ipapakilala na raw niya ako sa kanyang angkan. Alam ko naman na ang background ni Ray. Nakilala ko naman na ang kanyang ina through video call. Single mother ang kanyang ina. 3 silang magkakapatid at panganay si Ray. Wala na silang ama dahil sumama ito sa ibang babae. At ang sabi pa nga niya ay tiyuhin niya raw ang tatayo bilang tatay niya sa magiging kasal naming dalawa. Alam mo mahal, matutuwa ka doon sa probinsya namin. Dahil marami akong mga pinsan na kasing edaran mo lang din. At isa pa, alam kong matutuwa ka doon sa tiyuhin ko na yon. Palabiro yun. Ipapakilala kita sa kanila. Excited na nga silang makilala ka eh. Ang dami nga nilang kwento at ang dami nga nilang pledges para sa kasal natin. May nagdonate ng baboy. Siguro nasa 5 lechon na nga ang nagdo-donate sa atin. Tapos may nagdo-donate pa ng pera. Tuwang-tuwa niyang sabi habang nasa biyahe kami. Malayo po ang biyahe papunta sa kanilang probinsya kahit na sariling sasakyan ni Ray ang gamit namin. Umaabot po ng halos 8 oras yun. At nung makarating na nga kami Mama Mia ay tuwang-tuwa ang lahat. Tanging pamilya lamang ni Ray ang nandoon dahil bukas pa raw darating ang kanyang ibang mga kamag-anak. Natulog ako dun sa kwarto ng kapatid ni Ray na babae. Tanggap na tanggap naman niya ako at mahal na mahal niya. Sabi niya, gustong-gusto raw niya na magkaroon ng ate kaya natuwa siya nung nagkaroon na ng girlfriend ang kuya niya. Natanggap din naman ako agad ng mama at mga kapatid ni Ray. Pero kinabukasan Mama Mia ang hindi ko alam ay magbabalik pala ang napakalaking bangungot sa buhay ko. Nung nag-umpisa nang mag-prepare ang lahat para sa gaganaping salo-salo tuwing lunchtime dahil ipapakilala na nga ako ni Ray sa kanyang buong angkan, ay nagulat ako nung dumating na ang mga bisita. Una pong dumating ay walang iba Mama Mia kundi ang pamilya ng dati kong best friend. Si Riza, ang mama niya at ang demonyo niyang ama. Nanginginig ako nung makita ko sila. Kinukurot-kurot ko ang sarili ko Mama Mia sa pagbabakasakali na panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Nasasaktan ako sa pagkurot ko sa sarili ko kaya alam kong hindi ako nananaginip. Nung pinakilala na nga ako ni Ray sa kanila ay nagulat pa si Riza.
April? April, ikaw na ba talaga yan? Mama Mia, nakita po ng mga mata ko mula sa aking peripheral view ang naging reaksyon ng ama ni Riza. Nagulat siya pero medyo ngumisi siya sa akin. Hindi ko siya tinitignan noon pero nanginginig ang buo kong katawan. Parang walang nangyari sa amin ni Riza. Agad niya akong niyakap at bineso-beso. Pagkatapos ay hinila niya ako para makapag-usap kaming dalawa. Teka, bago mo hilahin ang fiancé ko, sabihin mo nga, kilala mo ba ang fiancé ko? Tanong ni Ray kay Riza. Oo naman, Kaz. Best friend ko to dun sa lugar namin dati. Ewan ko nga kung bakit to nagalit sa akin bigla eh. Ah, ganun ba? Walang kaalam-alam si Ray nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ang totoo kasi niyan, hindi ko po ikwento ang lahat-lahat tungkol kay Ray. Ang sinabi ko lang sa kanya ay kapitbahay namin ang gumawa sa akin ng masama noon. Pero hindi ko kinwento ang bahagi na best friend ko ang anak nito. Halos natakot ako. Napansin naman yun ni Ray, Mama Mia, na wala ako sa sarili ko. Kaya nagtatanong siya lagi sa akin kung anong nangyayari. Gusto ko nang i-call off noon ang kasal. Pero ang sabi ko ay baka ito na rin ang magiging dahilan, Mama Mia, para makapag-move on ako. Kapag nag-ikasal naman nga kaming dalawa ni Ray, ay hindi naman po ako makikita ng kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin nga pala ni Ray, Mama Mia, ay kapatid ng kanyang ina. Hindi ko nalaman yun dahil iba naman ang apelyedo ni Ray dahil nakasunod ito sa apelyedo ng kanyang ama. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal. Pinilit ko talaga ang sarili ko na wag magwala. Pinilit ko ang sarili kong kumalma. Natapos din naman ang kasal namin ng matiwasay, Mama Mia. Natapos naman to nang walang nangyayaring gulo. Simula nga nung maikasal kami ay nagsama na kami ni Ray sa isang bahay sa Maynila dahil doon naman ang kaniyang trabaho. May iniwanan kasing bahay sa kanyang ina doon at ang sabi ay ito na lang ang regalo niya para sa amin. Maganda at matiwasay at maaliwalas po ang bahay, pati na rin ang mga kapitbahay namin. Malaki po ang bahay at may 3 itong kwarto. Isang kwarto lang naman ang ginagamit namin ni Ray. At wala naman po kaming kasambahay dahil ang sabi ko ay kaya ko namang pagsabayin ng lahat, pati na rin ang pagtatrabaho ko. Ang gusto ni Ray noon ay magkaroon daw kami ng kasambahay para hindi raw ako mapagod o di kaya naman ay tumigil na ako sa pagtatrabaho. Pero pinagtawanan ko lang siya at ang sabi ko sanay na sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Kaya wala rin siyang nagawa. Lumipas ang ilang mga buwan ay naging masaya naman ang pagsasama namin. At sa ilang buwan na yun, Mama Mia, ay 2 beses pa lang na may nangyayari sa aming dalawa. At nangyayari talaga yon tuwing umaga at tirik na tirik ang araw dahil yun po ang pinakakomportable kong oras para magpagalaw sa asawa ko. Nung una nga na may mangyari sa aming dalawa ay takot na takot ako. Bumabalik sa akin ang traumatic experience ko pero pinilit ko po yung labanan. Dahil alam ko po, Mama Mia, na responsibilidad ko po sa asawa ko ang pagbibigay o pagbigyan siya sa ibabaw ng kama. Isa po yun sa mga responsibilidad natin bilang asawa. Kaya pinilit ko ang sarili ko hanggang sa unti-unti ay nasasanay na rin naman ako. Pero Mama Mia, isang araw, bigla na lang pong dumating sa bahay namin ang pamilya ni Riza. Doon daw muna sila makikituloy dahil may kailangan daw silang asikasuhin at para makatipid na rin at wag nang mag-hotel pa. Pumayag naman si Ray, Mama Mia, dahil nakabakasyon siya nung mga panahon na yon. Ako naman ay nakabakasyon din dahil sana ang gusto namin ni Ray ay magpahinga, kaya lang dumating naman po ang pamilya ng demonyo sa bahay namin. Simula nga noon ay takot na ako. Hindi ako nagpapaiwan sa bahay. Kapag umaalis si Ray dahil may bibilhin siya o kung ano ay sumasama ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na malayan, Mama Mia, na lumabas pala si Ray kasama si Riza at ang tita niya. Ang mama ni Riza, may binili ito sa convenience store. Tulog na kasi ako nung mga panahon na yon,
Kaya wala akong kamalay-malay na umalis sila. Si Ray kasi ang nag-drive ng sasakyan, kaya naman sumama ito. Hindi na niya ako ginising pa dahil tulog na tulog nga ako at ang akala niya ay napagod ako sa buong maghapong pag-iistima ng mga bisita. Naramdaman ko na lang, Mama Mia. Nagising ako nung may maramdaman akong kamay sa paa ko. Alam kong hindi si Ray yun dahil hindi naman talaga ako ginagalaw ng asawa ko tuwing gabi. Alam naman niya na hindi talaga ako nagpapagalaw tuwing gabi dahil may trauma ako sa gabi, Mama Mia. Bigla akong naalimpungatan at nagising. Napasigaw pa ako nung maaninag ko ang isang anino. Agad kong binuksan ang isang lampshade na nasa side ng bed ko. Tito, anong ginagawa mo dito? Bigla akong sigaw. Ano ka ba naman? Di mo ba ako na-miss? Mama Mia, tinadyakan ko po siya. Pagkatapos nun ay tumakbo ako palabas, pero mabilis siya. Nahawakan niya ako. Doon, Mama Mia, ay pumipiglas at nagpupumiglas talaga ako para bitawan niya ako. Sinibasib niya ng halik ang leeg ko. Umiiyak ako, sumisigaw. Hanggang sa may maramdaman akong isang matulis na bagay sa likuran ko. Wag na wag kang sisigaw dahil itatarak ko talaga to sa likuran mo. Alam kong kutsilyo yun. Mama Mia, nung biglang may tumigil na sasakyan at nagbukas ng gate. Doon ay dahil sa pagkagulat niya ay lakas loob ko siyang itinulak at tumakbo ako palabas. Gulat na gulat si Ray sa pagtakbo ko, Mama Mia, at gulat na gulat siya sa itsura ko, pati si Riza at ang mama niya. Bago pa ako makapagsalita, ay nagsalita na ang papa ni Riza. Ray, ang asawa mo, inakit ako. Hindi totoo yan. Sigaw ko. Siya ang gustong gumahasa sa akin. Tignan mo, may bitbit pa siyang kutsilyo. Doon niya na malaya na hindi pala niya nabitawan ang kutsilyong bit-bit niya. Tito, ano to? Ray, wag kang maniwala dyan sa asawa mo. Kilala mo naman ako, di ba? Mapagmahal akong tiyuhin, hindi ako ganyan. Mama Mia, binalingan ako ni Riza. Ano to, April? Hanggang dito ba naman? Galit ka pa ba sa akin? Kaya mo ginagawa to sa papa ko? Mama Mia, dun na ako hindi nakapagtimpi. Ray, siya yun. Siya yung lalaking kinukwento ko sa'yo. Siya yung nang bastos at nang baboy ng katawan ko nung 8 years old pa lamang ako. Mama Mia, pagkasabi ko noon ay bigla na lang sinugod ni Ray ang tiyuhin niya at sinuntok. Pinigilan siya ni Riza pero parang nagwala talaga nung mga panahon na yon ang asawa ko. Nagpambuno silang dalawa ng ama ni Riza. Sumisigaw na ang mama niya. Tumawag ito ng mga kapitbahay ng tulong. Ako naman ay natulala lang sa may gilid at pinagmamasdan ko ang pagbubuno nilang dalawa. Hanggang sa nakita ko na lang na dumanak ang dugo. Doon na ako natauhan at napasigaw. Nilingon naman ako ni Riza at nung tinignan niya ang tinitignan ko ay naggulat na gulat siya. Mama Mia, nasaksak ni Ray sa may tagiliran ng tiyuhin niya. At sa pagkakasaksak niya nito, ay nagulat din siya at nabitawan niya ang kutsilyo. Sakto naman noon na may dumating ng mga tanod na tinawag ng mga kapitbahay. Naisugod sa ospital ang ama ni Riza pero hindi na ito sinuwerte pa. May natamaan kasing mahalagang organs sa kanyang katawan kaya wala na itong nagawa. Wala nang nagawa ang mga doktor para iligtas pa ang buhay niya at tuluyan nga itong napatay. Si Ray naman ay agad dinakip ng mga pulis. Sinampan siya ng kaso ni Riza. Mama Mia, tumistigo po ako doon. Pero nasentensyahan pa rin ng homicide ang asawa ko. Nagalit naman ang mga magulang, lalong-lalo na ang nanay ni Ray sa akin.
Nagpapaniwala na siya sa sinabi ng mga tiyahin ko na malas daw ako. Sa ngayon, Mama Mia, ay 2 taon pa ang inaantay namin para makalaya na ang asawa ko ng tuluyan sa may bilibid. Inaantay ko pa rin siya. Binibisita ko pa rin siya. Ako naman ay nag-iipon na rin dahil alam kong sa paglabas ni Ray ay hindi siya basta-bastang makahanap ng trabaho dahil isa na siyang ex-convict. Mama Mia, masakit po ang mga pinagdaanan ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala ang takot ko sa mga nangyari. Sa mga nangyari sa akin at sa mga nasaksihan kong pangyayari dahil sa akin. Totoo sigurong malas talaga ako, Mama Mia, no? Totoo sigurong isinumpa ako ng pagkakataon. Nakahanap nga ako ng isang lalaking magmamahal sa akin ng tunay pero konektado naman sa demonyong nanakit at nanghalay sa akin noon. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung makakulong nga si Ray, ay parang sinisi ko na ang sarili ko. Bakit ba kasi ako pumayag na ma-involve siya sa akin? Kung hindi sana ako nagpakasal sa kanya, ay maganda sana ang buhay niya. Nagkaroon siguro siya ng masayang pamilya. Pero laging pinapaalala sa akin ni Ray tuwing dinadalaw ko siya, Mama Mia, na hindi raw ako ang may kasalanan noon, kundi ang tiyuhin niya na demonyo na nagpapanggap lamang tupa sa harapan ng lahat. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay gustong-gusto talaga ng lahat ng kamag-anak ni Ray yung tiyuhin niya dahil pala biro. Siyempre mahilig man libre, galante at kung ano-ano pa. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng mabait niyang itsura, sa likod ng mabait niyang disposisyon na pinapakita sa ibang tao, ay nagtatago ang isang demonyong may malaking buntot at 2 matutulis na sungay. Mama Mia, sa ngayon po ay inaantay ko na lang ang paglaya ng asawa ko. Hindi na po ako tanggap ng pamilya niya ngayon. Galit na po sa akin lalo na ang kanyang ina dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng kapatid dahil sa akin at nakulong pa ang kanyang anak dahil din sa akin. Ako raw ang sumira ng kanilang pamilya. Pero ang sabi naman ni Ray ay paninindigan niya ako. Paninindigan niya ang pagiging asawa niya sa akin dahil yun daw ang tungkulin niya. Ang ipagtanggol ako sa mga gustong manakit sa akin. Kahit na malas, ay tingin ko pa rin napakaswerte ko para maging deserving ako sa pagmamahal ni Ray. At hindi ko po iiwanan ng asawa ko kahit na ano pa mang mangyari. Lagi ko pong tutuparin ang pangako naming sa isa't isa at sa harap ng Diyos. Ang pangako naming magmahalan at hindi mag-iiwanan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat talaga sa pagbabasa mo nitong sulat ko, sa pagbibigay mo ng oras nitong kwento ko. Sa mga magulang po na nakikinig ngayon, sana po lagi nating babantayan at aalagaan ang ating mga anak, lalo na sa panahon ngayon. Nakakatakot po ang panahon ngayon, Mama Mia, na may mga batang nawawala at pagkalipas ng ilang araw ay makikita na lang ito na walang buhay. Dumadami po ang kampon ng kasamaan. Dumadami ang mga demonyong walang ibang iniisip kundi ang satisfaction ng kanilang mga tawag ng laman. Kung pupwede nga lang, Mama Mia, kung pupwede nga lang hilingin sa Diyos na mamatay na lahat ng mga taong masasama, lalong-lalo na yung mga nambibiktima ng mga bata, ayun na lang sana ang lagi kong dasal. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat ulit. Lubos na gumagalang, April. Naku naman, nanggigigil talaga ako dun sa demonyong yun kahit patay na siya, no? Pero April, masasabi kong napaka-bless mo pa rin talaga dahil binigyan ka ng Diyos ng isang ray sa buhay mo. Oo, alam kong hindi pa natatapos ang inyong mga pagsubok sa buhay dahil marami pa yan, lalo pat isang magiging ex-convict ang asawa mo. Tama ang ginagawa mo na mag-ipon ka para magtayo na lang kayo ng sarili nyong negosyo dahil may mga tao pa rin talaga na ibang tingin sa mga taong nakulong at nasentensyahan. Hindi na lang tinatanong o hindi na lang inaalam ang tunay na dahilan kung bakit nangyari yun sa kanila.
Maraming salamat April sa pagbibigay mo ng oras para ibahagi sa atin ang inyong kwento. Maraming salamat at naway tuluyan ka na talagang maghilom at tuluyan ng maging masaya in 2 years dahil makakalaya na ng tuluyan ng asawa mo. Maraming salamat talaga. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni April, please do not hesitate to share this video and to like this. And syempre, huwag nyo na rin kalimutan na subscribe nitong ating channel at mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong kwento na ilalabas. At isa pa po sa pinaka-importante, huwag kakalimutan na mag-share ng sarili nyong kwento. Mag-email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-like at paki-follow na rin ang ating ibang mga social media accounts. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Instagram, Threads, and Facebook. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia dito lamang sa inyong paboritong programa. Magandang araw po sa inyong lahat.